Magandang umaga po mga ka-farmers. Ngayong umaga po ay sasagutin natin yung isa sa mga katanungan ng ating supporter na si Sir Leo Ganad. May fertilizer po kayong nilalagay? Sakto naman po dahil ngayong araw ay maglalagay po tayo ng fertilizer. Ito po yung gamit nating fertilizer, triple 14 or yung complete fertilizer at hahaluan po natin ito ng 0060 na mayaman sa potassium. Bali mga ka-farmers, ginagamit ko rin po ito maliban doon po sa swamp fertilizer na ating nilalagay. So ganito lamang po mga ka-farmers, isang lata ng triple 14 or yung complete fertilizer at maglalagay din po tayo ng kalahating lata nitong 0060 o yung potassium na kailangan nga po ng ating talong ngayon dahil sila po ay nasa flowering and fruiting stage. Hahaluin lamang po natin ito mga ka-farmers ng mabuti para matunaw po ito dahil ang gamit nating method sa pag-aabono ay drenching. Maliban nga po mga ka-farmers dun sa swamp fertilizer na ating ginawa as organic fertilizer, ito rin po ay ginagamit namin. Ang ginagawa ko po ay alternate po yung aking pag-aabono. For example, ngayong week dahil mag-aabono po tayo nitong chemical fertilizer, next week ang gagawin ko naman po ay yung swamp fertilizer naman or yung organic fertilizer yung aking gagamitin. Para balanse po at hindi purong chemical fertilizer yung ating inilalagay sa ating mga tanim na gulay. After po natin mahalo ito ng mabuti, ganito na po yung magiging itsura po niya mga ka-farmers at ididilig na po natin ito sa ating mga tanim na gulay o yung mga puno. Bawat puno po mga ka-farmers ay nilalagyan ko po ng isang puno dito sa aking ginawang pandilig. Napaka-importante mga ka-farmers na naibibigay po natin yung sapat na nutrients sa ating mga tanim na gulay dahil nakasalalay din po dito yung pagbigay din nila sa atin ng malulusog at magaganda na bunga. Ang primary nutrients po na kailangan ng ating mga tanim na gulay ay yung nitrogen, phosphorus at potassium o tinatawag rin po na NPK. Kaya gumamit po tayo dito ng triple 14 dahil complete fertilizer po ito. Meron po itong 14% nitrogen, 14% phosphorus at 14% na potassium. Naglagay din po tayo ng kalahating lata ng potassium o yung 0% nitrogen, 0% phosphorus at 60% potassium dahil nasa flowering and fruiting stage na po ang ating tanim na talong. Dumako naman po tayo mga ka-farmers dito sa tanim namin na kalabasa. Ito po ay 1 buwan at kalahati na at nag-start na rin po siyang mamulaklak pa isa-isa. Pero ang gagamitin ko po muna na fertilizer dito mga ka-farmers, itong triple 14 or complete fertilizer. Isang latang complete fertilizer pa rin mga ka-farmers yung ating gagamitin dito at tutunawin natin siya sa isang balde ng tubig at haluin natin po ito ng mabuti bago natin idilig sa ating tanim na kalabasa. At ayan mga ka-farmers, sa pagdilig po nito sa ating mga tanim na kalabasa, ingatan po natin na wag mabasa yung mga dahon dahil matutuyo po ito kapag nabasa natin ng fertilizer. Kaya dapat maingat din po tayo mga ka-farmers sa paglalagay po ng ating mga fertilizer sa mga tanim natin na gulay. Ayan mga ka-farmers, pakicultivate naman po yung like button kung ito pong aking naibahagi sa inyo ay nakadagdag ng kaalaman at pakishare na din po mga ka-farmers para mas maibahagi pa po natin sa iba yung ating mga natututunan sa pagpaparming. Yun lamang po. Happy farming!